mga teoryang nauugnay sa komunikasyon. Pag sinabi nating teorya, ito ay tumutukoy sa mga paliwanag na nagbibigay naman ng mga ebidensya. Subalit, hindi pa talaga lubusang na ipapaliwanag ang lahat-lahat. Yan ay ang teorya. So tatalakayin natin yung mga teorya na nagpapaliwanag ukol sa komunikasyon. Narito ang mga ilang mga teorya. Babalikin ko. Una ay ang speech act theory ni John Austin noong 1962. Ikalawa, ang politeness theory ni Brown at Levinson noong 1987. Pangatlo, ang conversational theory ni Tannen noong 1984. At ang Filipino pragmatics ni Nolasco noong 2014. Una ay ang speech act theory. Ang speech act theory ay isang teorya sa wika na nagsasabing ang pagsasalita ay hindi lamang pagbibigay ng impormasyon, kundi ang pagganap din ng isang aksyon. Ipinakilala ito ng pilosopong si J.L. Austin sa kanyang aklat na How to Do Things with Words at pinalawak ni John Searle. Ayon kay Austin, mayroong tatlong bahagi ang teoryang ito: locutionary, illocutionary, at perlocutionary act. Ano bang ibig sabihin ng speech act theory? Ibig sabihin, may nagsasalita. Ang bawat salita na nabibitawan natin ay mayroon itong dulot na reaksyon o gagawing aksyon ng taong nakarinig. Yan ay ang speech act theory. Depende sa layunin ng taong nagsasalita. Ano nga ba ang locutionary, illocutionary, at perlocutionary? Pag sinabi nating locutionary act, ito yung literal na salita o pangungusap o yung pahayag ng isang tao. Halimbawa, malakas ba ang ulan? Yung statement mismo o yung sinabi ng isang individual, yun yung locutionary act. Ano naman ang illocutionary act? Ang tunay na layunin o intensyon ng nagsasalita. Ibig sabihin yung statement, may idea ng nagsasalita kung bakit niya ito sinabi. Ano yung purpose? Ano yung layunin kung bakit niya sinabi? Umulan? Anak, pupunta ako ng palengke. Umuulan ba? Yung anak ay na doon yung payong sa kanyang tabi. Ibig sabihin yung nanay, hindi direktang sinabi na parang pakikuha ng payong. Parang ito yung nagbibigay ng ideya na parang gustong utusan doon sa statement ng nanay na gusto niyang utusan yung kanyang anak na ibigay sa kanya yung payong. Yan yung illocutionary act, yung intention. Pangatlo ay ang perlocutionary. Ito yung epekto o reaksyon ng pahayag sa tagapakinig. Ibig sabihin, ano yung gagawin niya ngayon? Ano yung isasagot niya ngayon? Ano yung reaction niya sa sinabi mo? Yan yung perlocutionary act. Halimbawa, umuulan, nakuha agad ng bata yung gustong iparating o yung intention ng nanay. Ginawa niya, kinuha niya yung payong. Yan yung perlocutionary act. Pwede rin na nabigla sa isang impormasyon. Ampun ka. Ang intention mo ay parang gusto mo na masaktan yung kausap mo. Tapos bigla siyang umiyak. Yun yung perlocutionary act. Yung umiyak siya. Yun yung reaction niya. Yun yung epekto sa statement. Mayroon tayong mga iba't ibang uri ng illocutionary act ayon kay John Searle. So ito ay ibibigay ko na sa inyong mga kamay yung pag-research kung ano yung mga ibig sabihin nito at ano yung mga halimbawa nito. Tandaan ng illocutionary act ay yung intention kung bakit natin sinasabi yung mga pahayag na binabanggit natin. Assertive, directive, commissive, expressive, and declarative. Pangalawang theory ay ang politeness theory. Ito ay nagpapaliwanag kung paano ginagamit ng mga tao ang wika upang panatilihin ang mabuting relasyon, maiwasan ang alitan, at protektahan ang dangal o emosyon ng bawat isa sa usapan. Gusto mong magkaroon ng magandang relasyon sa isang tao, kaya ikaw'y magalang magsalita. Tandaan na mayroong dalawang konsepto ng phase ang politeness theory. Ito ang positive phase and negative phase. Ano ba ang kaibahan ng dalawa?
Una ay ang positive phase, hangad na madama na kailangan, gusto at pinahahalagahan ka ng ibang tao o grupo. Ang negative phase naman ay hangad na maging malaya, may sariling desisyon at hindi aabalahin o utusan ng iba. Ito yung halimbawa ng positive phase. Ang ganda naman ng suot mo ngayon, bagay na bagay sa'yo. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng appreciation sa ibang tao para mapaganda mo yung relasyon sa kanila. Ano naman ang halimbawa ng negative phase? Pasensya na sa abala. Maaari ko bang mahiram ang ballpen mo sandali kung hindi mo ginagamit? So ito ay parang nandoon yung autonomy, nandoon yung pag-uutos, pero naging magalang ka. Sinisikap mo na respetuhin kung ano man yung maging sagot ng iyong kausap. Pasensya na, subalit gumagawa pa ako ng aking assignment, takdang aralin. Pwede bang sa iba ka nalang manghiram ng ballpen? Sige, walang problema. Yan ang halimbawa ng negative phase. Pangatlo ay ang conversational style. Ito ay ang natatanging paraan ng paggamit ng wika upang maipahayag ang kahulugan ng intensyon. Tandaan ang salitang natatanging paraan. Paano ka magsalita sa ibang tao? Paano yung technique mo? No? Kung ano yung nakasanayan mo kapag ikaw ay nagsasalita. Iba pang kahulugan, hinuhubog ito ng kultura. Iba-iba tayo ng culture. Mga Pinoy, no? Iba-iba tayo ng nationality. Yung mga Amerikano, sobrang direktang magsalita. Kasarian, iba-iba ng pagsasalita rin ang paraan ng bawat kasarian. At kinalakhang kapaligiran. Ano yung nakuha natin sa bahay? Ano yung nakuha natin sa ating lipunan? Yan yung humuhubog kung sino tayo. Nahahati ito sa dalawang pangunahing uri, ang high involvement style at ang high consideration style. Ano ba ang dalawa ito? Anong dalawang ito? Una ay high involvement. Ito yung isang tao kapag magsalita ay active masyado, mabilis magsalita at diretso sa paksa. Walang paligoy-ligoy, prangka magsalita. Isang halimbawa niyan, hindi naman lahat ay mga Bisaya. Sobrang bilis magsalita na parang galit at kumbaga titingnan siya ng ibang taga Luzon na parang galit ka ba? Parang ganun yung statement. So masasabi natin na ilan sa mga Bisaya ay high involvement. High considerateness. Ito yung mga taong maingat, mabagal, nag-iiwan ng puwang sa kausap. Ibig sabihin, nagbibigay ng space, no, na hindi masaktan yung kanyang kausap. Iniisip bago siya magsalita. Yan yung high considerateness. Ang halimbawa niyan, hindi naman lahat ay mga Tagalog. So yan yung halimbawa. So itong senaryo dito is halimbawa lang to, no? Na kung saan ang tingin ng mga Tagalog sa mga Bisaya ay parang galit, no? Parang ganyan. Pero ang tingin naman ng iba ng mga Tagalog ay ganito. So parang description lang yan, hindi sa lahat ng pagkakataon. Panghuli ay Filipino pragmatics. Ang komunikasyong Filipino ay kadalasang hindi tuwiran at sensitibo sa tono. So dito pinapaliwanag lang ni Nolasco na ang mga Filipino ay may kultura na kung saan ay ayaw natin masaktan, ayaw natin masira yung imahe natin. Kaya nagiging hindi tayo direkta sa pagsasalita. Kaya minsan kahit na hindi totoo yung sinasabi natin, basta lang maging magalang tayo sa isang tao. Halimbawa, kung pwede po, pakisagot ito ng tamang oras. Kung sa ibang lahi na yan, magagalit na, no? Kasi nga ang tagal sumagot. Pero sa atin, binibitawan natin ng mga salita na magagalang. Ang ganitong paraan ng pakikipag-usap ay nakabatay sa pagpapahalagang Pilipino tulad ng respeto, pakikipagkapwa at pagpapanatili ng armonya. Meron ditong mga tanong na maaaring niyong sagutin sa ating comment section. Sa anong paraan nakatutulong ang speech acts sa pagpapakita ng respeto at pakikipagkapwa? Ikalawang tanong, kailan ka nakaranas ng hindi pagkakaintindihan dahil magkaiba kayo ng estilo sa pakikipag-usap? Pangatlo, bakit mas pinipili ng Pilipino ang hindi direktang pananalita? Yun lamang at maraming salamat.